Mga kapuso, yan na po at nakikita na po natin na binibindisyon na nga ang casket o kabaong ng nag-iisang master showman na si Kuya Germs Moreno. At ito nga ho kanina ay binitbit mula po sa kanyang karo ng kanyang anak na si Federico, ng kanyang pamangkin na si John Knight, ang kanyang mga lalaking apo at ilan pa sa kanilang mga kaanak na lalaki. Nakikita natin na talagang napaka-emosyonal, mataas po ang emosyon syempre pa ng kanyang nag-iisang anak na si Federico. At ito ay dahil na rin sa, sabi nga talagang nararamdaman ang pagkamis ng husto sa kanyang ama. Ang kanya daw na talagang mamimiss ay yung pagyakap nito. No, good or bad situation sa kanyang buhay, parati itong nakayakap sa kanya at parati din itong nagbibigay ng ginhawa sa kanya. Samantala, dito ho sa paligid ngayon, nakikita natin ang napakaraming mga tagahanga na talagang nag-aantabay sa pagdating nga kanina ng karo. Marami pa ho sa kanila, maaga pa lamang, talagang naglalakad. Yung ilan sa kanila ay nakabisikleta, no, na dahil walang pamasahe, minarapat na lamang ho nilang talaga magbisikleta na lamang, papunta dito mula sa kanilang mga malalayong lugar. Yung ilan, mga nasa galing probinsya pa ho yan, para lamang dito sa Loyola Memorial Park ay makita ang kanilang iniidolo na si Kuya Germs kahit sa huling sandali na lamang, at huling pagkakataon na mabibigyan nila ng respeto, ika nga, ang talagang hinangaan nila ng ilang taon na nakikita nila sa telebisyon, naririnig sa radyo, at parating nakapagbibigay sa kanila ng saya. Ang ilan pa sa mga naririto ngayon ay ang kanilang malalapit din, ng mga alaga. Nakikita ho natin ngayon sa ating telebisyon si Jackie Lu Blanco at siya Ina Magdayaw at marami ho sa mga ilan pang mga kakontemporaryo na mga artista riyan ni Kuya Germs ang naririto na kanina pa nag-aantay sa larangan din ng politika. Nakita natin kaninang dumating naman ang dating First Lady na si Imelda Marcos na nagsabi rin na napakalapit pala nila nitong si Kuya Germs. In fact, sinabi niya nga na noon pa man madalas sila nagkikita at nagkikakwentuhan tungkol sa mga kanilang pinapagdaanan sa buhay. At hindi daw nawala talaga itong si Kuya Germs sa ano pa man ang nangyari, at nananatiling loyal talaga na isang kaibigan. At yan din naman ang sentimiento ng marami sa lahat din ng ating nakausap. Ang kanilang sentiment talaga, partner, ay itong si Kuya Germs talagang hindi po pwedeng mahalin dahil ang pinibigay niyang pagmamahal sa kanyang kaibigan o minsan kahit nga talagang bagong artista pa lamang ay nararamdaman ang kanyang nadadama yung pagmamalasakit, kumbaga, Narinig natin kanina si Derek Monesterio na nagbahigay ng kanyang pahayag na si Kuya Germs ay nagpa-follow up, kumbaga, talagang tumatawag sa telepono sa kanyang mga alaga kahit na gaano katagal pa. So talagang yan ang isa sa mga bagay talaga na hindi nila malilimutan. At yung mga tagahanga naman, bagamat hindi nila talaga personal na nakilala, sabi ko nga kanina, malaking parte ng buhay ng bawat Pilipino itong si Kuya Germs. Lumaki tayo, nakikita natin ang kanyang mga programa. Ganun din syempre itong mga tagahanga. Kaya meron tayong ilan sa mga nakausap na tagahanga kanina at nagbigay ng kanilang mga huling mensahe para sa nag-iisang master showman. Mabait siya, saka maganda siya magsalita sa TV. Kaya nagustuhan namin. Kaya yung kanyang programa, gabi-gabi, inaabangan namin. Actually, kami yung mga parati niyang binabanggit na mga kaibigan niya sa Four Corners. Our fondest memories are our trips to Manawag. We do that every year during Holy Week. We always go on Holy Monday. Una, comedy siya, gano'n. Pangalawa, mabait na tao. Matulungin. Inaasahan na magkakaroon po ng mga bibisita dito para makiramay sa ating master showman ng mula 3,000 hanggang 5,000 at inaasahang maaaring dumami pa raw iyan. Paalam, Kuya Germs! At ngayon po ang nakikita natin sa ating kuha pa rin, ay ang kanyang mga tagahanga na talagang dumami nga. Nakita natin mula kanina sa ating pagdating dito ng umaga pa lamang, nakita natin na lalong-lalo na nung pagdating mismo ng karo dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina ni Kuya Germs ay talagang nagtakuhan. Sabi ko nga kanina, papalapit dito kasi nagtatakot daw sila na baka wala na silang pagkakataon pa na makita sa huling pagkakataon ng kanilang idolo. Pero ang sabi nga dito sa programa na ating nakuha
Rafi, ay magkakaroon pa rin ng last viewing kahit papaano. I think mostly ito na ay para sa mga naririto ngayon ng mga kaanak, ngayon din sa pinakamalalapit na kaibigan. Nagkaroon na ng pagkakataon ng ilang araw syempre na makita ng kanyang mga tagahanga itong labi ni Kuya Germs at marami sa kanila ang nakapag-alay na ng kanilang dasal. Sabi nga, miski sa kanilang mga bahay ay nagagawa na nila yon. Rafi, maririnig din natin ang mensahe ng kanyang mga apo, yung mga apo na talagang ngayon nakikita natin ay emotional din dahil sa napakalambing nilang lolo, tinatawag nila itong Superman. Dahil despite his busy schedule sa industriya ng showbiz, ay parati pa rin niyang nagagawang gabayan ang kanyang mga apo. At yan daw ay talagang mamimiss nila, na ang isang lolo na kahit nga hindi ka mag-anak ay nabibigyan ng panahon, lalo pa sa kanilang mga apo nitong si Kuya Germs. Rafi? Yun nga partner, sa tagal ng pananatili ni Kuya Germs sa showbiz, talagang marami pa rin tayo natutunan itong mga nakaraang ilang araw nung siya ay pumanaw na dahil nga sa kwento ng kanyang mga kaanak at kahit yung kanyang malalapit na kaibigan. At of course, nabanggit ko rin ito sa social media, meron din tayong karanasan sa kanya na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-voice over sa kanyang show sa That's Entertainment kahit na tayo estudyante pa lamang dahil napaka-unstructured nung kanyang show na kahit na isang estudyante na katulad ko ay nabigyan ng pagkakataon dahil umabsent yung kanyang voice-over talent nung time na yon. Kahit ako estudyante pa lamang, nakapag-voice-over. Mantakin mo yun isang That's Entertainment show na yun Yes, na established na. Napaka-unstructured. Yun daw ang isa sa mga secret ng longevity ni Kuya Germs sa industriya kung kaya't hanggang ngayon ay star maker pa rin siya, partner. Yes, alam mo, Rafi, sabi ko nga sa'yo, talagang kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na makasalamuha itong si Kuya Germs, talagang you will be touched, in a very great way. Kasi hindi man talaga naging ka-close, nararamdaman mo yung kanyang sinseridad. Yan ang parati nating naririnig sa lahat ng ating mga nakakausap dito at nung ilang mga araw pa na mga artista, mga ordinaryong tao man, ay pare-pareho ang kanyang pagtrato, pare-pareho ang pagbibigay niya ng kanyang malasakit. I think itong pagmamalasakit, Rafi, talagang you cannot fake that. Alam mo, makikita mo sa isang tao kung talagang sincero itong ibinibigay. Kaya ganun na lamang ang impact ng isang Kuya Germs sa ating lahat. I think on my end naman, Rafi, though hindi ko siya talaga nakasalamuha, pero alam ko, on a personal note, dahil yung aking pamangkin ay isa rin nga kapuso na talent, ay maraming mga pagkakataon na itinitext niya ito at sinasabi nga na talagang ano bang maitutulong ko. At yung mga pat on the back na tinatawag nga na minsan pag maganda yung performance na aking pamangkin sa isang teledrama, ay magte-text pa yan, Rafi. Ganun siya ka-personalized ang kanyang mensahe. So talagang napakagandang ehemplo, kumbaga, hindi lamang para doon sa mga personal na nakilala siya, kundi para sa ating lahat na nakakarinig at nakakakita ng ganitong klase ng mga gestures. Samantala, Rafi, bibigyan pa natin kayo ng ilan pang mga kaganapan dito. Sa ngayon, nagsisimula na ang programa dito para sa pinakahuling programa naman na may bibigay sa nag-iisang master showman. Pero balik muna sa iyo dyan, Rafi. Salamat, partner. Kaya nga dapat habang tayo nagluluksa, dapat nating celebrate yung kanyang buhay.